So guys, good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po. Kasi po nasusundan ko pa tong mga content ko na ganito. Bali, season 18 po ng What is Written Truly Happened. Bali, part 8 po, part 8. Baka malito ako. Part 8 na po to guys, part 8. So, nasabi ko na po yung Satan mimic what God does. So, tapos na po yung number 4 po yun. Ito po yung number 5. Satan had a glorious past. Napakaganda po ng kanyang, kung anong pinagmulan niya, napakaganda po. But his judgment is certain. Pwede po nating makita yung story nung itong masama na to sa Isaiah 14:12 hanggang 14. Isaiah 14 po, pasadaan po ninyo. Tsaka po sa Ezekiel 28 verse 13 hanggang 19. Dire-diretso po. So, he was beautiful. Napakaganda po nitong masama na to. But it went to his head. His pride got him kicked out of heaven. Tumaas po yung paghanga niya sa kanyang sarili. Kaya nga po, yung pong pagmamahal natin ng sobra sa sarili natin, isa po yan sa hindi magandang pangitain ng Panginoon sa isang human being. Kapag sobrang mahalaga ng pinapahalaga natin ang sobrang sarili natin, sobrang mahal na mahal natin ang sarili natin. Kasi yan po ang nangyari sa wicked, dun sa masama. Sobra pong tumaas ang pride niya sa sarili niya kasi maganda nga po siya, ang gandang klaseng anghel niya po eh. So, yan po, isa po yan sa facts tungkol sa kanya. Tapos ito pa po, this pride got him kicked out of heaven. Yung pong pride niyang yun, kaya po siya napatapon, kaya po siya tinanggal sa heaven. Ayun po ang talagang nagpasama sa loob ng ating creator. Sabi pa po ng content creator maybe this is the reason why God hates pride so much. Kasi nga po yung sobrang pride natin sa pagkatao natin ng isang human being, nagpapasama po yan sa kanya kung anong magiging hahantungan niya sa dulo pag sobrang taas po ng pride natin. Tapos despite the glorious past of this wicked, what awaits him is eternal judgment. So, yan po yung panglimang facts. Talagang may naghihintay pong eternal punishment, eternal damnation dito sa masamang to na kumakalaban sa ating Creator. Kaya siya po ay nagtatrabaho din. Kaya nga po marami po siyang maaakay. Kasi nga po ang tao po masyado nang nagtiwala sa lakas niya, sa sarili niya, tumaas na ng tumaas ang pride niya, talented daw siya. Kasi di po ba yung mga taong parang wala na talagang kinikilalang Diyos sobrang bilib na po sa kanilang talent, sa kanyang kagandahan, sa kanyang kagwapuhan, sa narating niyang achievement, sa pagiging success niya. Bakit ka ba nagiging successful? Di ba lahat yan pinagkaloob ng Panginoon? Parang binabarod mo lang yan, hinihiram mo lang yan sa Panginoon. Kaya hindi ka dapat magpaka-proud. Hindi ka dapat po lahat ng glory, lahat ng kadakilaan, lahat ng pagpapasalamat, doon po natin iaalay sa itaas. Huwag po natin masyadong sasantuhin ng sarili natin. Na kaya tayo naging ganito, bla bla bla, kasi magaling ka, kasi matalino ka, kasi galing mo magnegosyo, kasi kaya kayo maman, bla bla bla. Hindi po. Yan po pinahiram sa'yo ng Panginoon. Kaya dapat po, kaya nga po yung aral sabi po napakahirap sa isang taong mayaman na makapasok dun sa eternal life, sa eternal na biyaya ng Panginoon. Kasi daig pa siya ng isang camel. Kasi para kang dadaan sa butas butas ng karayom. Kasi yung kamelyo po, nakatungo po yun It means, po siya, humble. Napaka-humble po ng kamelyo, ng camel. Yan pong isang binitawang idiomatic ng ating creator na nakasulat po sa love letter niya. So, lesson po yan sa atin guys. Kaya po ang Panginoon, galit po yan sa pride. Minsan po, kung sino pa yung napakarami ng ginawang masama, yung pa yung matapang. Yung pa yung nagpapakataas. Kasi tingin niya sa sarili niya, hindi siya nagkakamali. Pero bulag na po siya. Nabulag na po siya nung pride niya. Yan po ang isa sa itinatanim ng kalaban sa mga tao para maakay niya. Na binubulungan niya po ng magpakataas ka kasi ikaw naman ang kaya ka nagka-mansion, ganyan, magaling ka, dapat proud mo yung sarili mo, i-boost mo yung pagiging talented. Yan po mga bulong ng masama. Kaya po ang isang tao naliligaw. Nalilihis po siya dun sa talagang angkla, sa angkor ng buhay, na papunta talaga dun sa katuwiran na motivation ng Panginoon. So, isa po yan sa facts, pang-5 po yan. Ito po yung pang-6.
Ito nga daw pong masamang ito ay isang magnanakaw. Wicked is a thief. Magnanakaw po siya. Sabi po, by keeping you from understanding the truth of the gospel, he does not want people to really know the truth of who Jesus is, to turn him for salvation. So parang ito pong masama, talagang nagbubulong po ito, magnanakaw po siya. Ninanakaw niya po yung wisdom natin. Binubulungan niya po tayo para hindi tayo maniwala kay Jesus, kay Lord Jesus. Yan po siya. Isa po yan sa talent ng masama. Thief, magnanakaw po siya. Kasi nga po mapanling lang siya, magkukunwari siyang mabait, mabuti. Pero ang after niya po, yung nasa loob natin, yung kaluluwa natin, yung spirit natin, maagaw niya, mailigaw niya, para hindi na po tayo magkamit ng ng salvation ng ating Panginoon. Para maligaw na tayo, makasama na niya tayo. Kasi siya po, nag-aakay po siya ng maisasama niya. Kaya nga po marami ding mga anghel na sumama sa kanya na nagrebelde po sa Panginoon. Lahat po yung mga anghel na yan, alagad po yan ni Taning, alagad po yan ni Satan. Para maging galamay niya sa pagliligaw sa last generation ng mundong ito. Marami na po silang naakay, sobrang dami na po. Kaya po nagdidiwang din yan, nagre-rejoice po sila kasi ang dami nga po nilang naloloko, ang dami po nilang nabubulungan na naniniwala sa kanila. Kaya nga po, wag po natin, sabi nga po ng ating Panginoon, pati ng mga matutuwid na mga ngaral, at binitawan din po ng mga huling apostol ng ating Panginoong Hesus, wag po tayong magpapadala dun sa mga bagay-bagay na malapit, dun sa mga bagay-bagay na nahahawakan at nakikita natin. Kasi itanaw daw po natin ang paningin natin sa malayo, dun sa hindi natin nakikita. Kasi sabi nga po ng Panginoon ang mga bagay-bagay na hindi nyo nadinig, hindi nyo nakita, hindi nyo alam, yan yung mga bagay-bagay na inihanda ko sa inyo. So nakakapasil po. Kasi yung mga bagay na hindi natin alam, yung pala yung reward na naghihintay sa atin pagdating natin dun sa ipinangako ng ating Creator sa atin na magkakamit nga po ng salvation niya. So yan po yung sundan nyo pa po guys, malapit na po itong matapos. So pang-anin po yan, 7, 8, dalawa na lang po guys. To God be the glory po. Sana po kahit papano bawat part po nakakapulot po kayo ng maliit na motivation. Kasi kaya ako din po ito ginawa ng content. Kasi dami pong facts talaga na nakasulat Nagbibigay din po ng warning to para sa ating lahat na talagang tayo magpakaaligagana. Gawin na natin yung dapat gawin. I-research na natin yung mga bagay-bagay na talagang yun ang motivation ng ating Creator. Wag po tayong bumaling dun sa mga motivation na magpapalayo pa ng pagmamahal ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Sana po pahalagahan natin yung nandito talaga sa loob natin. Kasi yun po yung paparusahan Sabi nga po magpakatibay kayo. Kasi sabi ng Creator bago siya umalis. Kasi tinalo ko ang mundo. Kaya dapat talunin nyo din. Kasi para maging deserving daw po tayo sa ibibigay niyang reward. Sundan nyo pa po guys. Thank you po for watching. Sana po talaga nakakapaghatid ako ng maliit na motivation sa lahat ng nakakakita ng content ko na to. Pagtyagaan nyo po sanang umpisahan mula part 1 hanggang final part. Amen. God bless us all po. Mag-ingat po tayo. Lagi po natin patatagin ang faith natin sa ating Creator. Amen.